Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay. Totoong karanasan ng malayong kamag-anak ng aking lolo Ingo. At sa aking murang gulang ay lagi kong naririnig ang kwento ng mga engkanto. Kaya iisa lang ang aking nasa isip na makasagot sa aking mga katanungan sa aking sarili kung ano at saan nanggaling ang engkanto. Kaya lalapitan ko na si Lolo Ingo. Siya ang nakakaalam sa mga engkanto. Lolo, may itatanong po ako sa iyo. Saan nanggaling at ano ba ang engkanto? Apo, ang engkanto ay isa sa lamang lupa na naninirahan sa kagubatan. May mga engkanto na mabubuti, mayroon ding mga masasamang engkanto, yung tinatawag na maitim na engkanto. Apo, umupo ka. Mayroon akong ikukwento sa iyo. Ang kwentong ito ay totoo, tunay na nararanasan ang kasaysayan ng isa kong malayong kamag-anak na kung tawagin ay Baby. Si Baby ay nakatira sa Upper Agusan. Patungkol ito sa mga engkanto na iyong tinatanong sa akin. Subalit ang kwentong ito ay nangyayari mismo sa buhay ni Baby noong siya ay nasa Upper Agusan. Lolo, si Baby ba ay bata pa? Maliit pa? Hindi, apo. Si Baby ay may asawa na. Ang kanyang asawa ay isang magsasaka ng palayan. Ganito nag-umpisa ang kanyang kwento patungkol sa mga engkanto. Isang araw, si Baby ang nagbantay sa palayan. Malapit nang anihin ang palayan. Nag-umpisa ng mahinog ang mga bunga ng palay. Kaya naman napakarami ding maya na kailangan bugawin. Si Baby ang nagbantay sa palayan. Siyang tagahila nung lubid na kinabitan ng mga lata. Nakapwesto lamang si Baby sa may kubo-kubo na kung saan nakatali ang mga lubid na nakakonekta sa buong palayan, sa kalaparan ng palayan. Napapaikutan ng mga lubid na nakakonekta rin sa bahay kubo na kung saan naroon si Baby nakapwesto. Kapag ka may mga maya, hihilain lang ni Baby ang lubid. Ang lubid na nakalatag sa buong kapalayan, meron ding mga nakasabit na lata, at ang lata naman ay nilagyan din ng mga maliliit na bato. Kaya kapag ka may mga maya, ay hihilain lang ni Baby ang mga lubid
para mag-ingay ang mga latang na kung saan may mga lamang bato. Ganun lang ang ginagawa ni baby. Hindi na siya mismo ang umiikot sa palayan. Nakaupo lang siya sa may bahay kubo. Lumipas ang mahabang oras mula umaga hanggang hapon. Wala nang nakikitang maya si baby. Kaya naman bigla siyang inantok at nakatulog sa bahay kubo. Nang makatulog na si baby, bigla siyang nanaginip ng masama. Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makasigaw. Tila bangungot ang nangyayari sa kanya. May isang lalaking nakadagan sa kanya. Lalaking napakagandang lalaki na tila artista ang kanyang pagmumukha. Balit ang lalaking iyon ay nakapatong kay baby. At alam ni baby sa kanyang sarili ay panaginip lang. Kaya pilit siyang gumigising, subalit nahihirapan siyang gumising. Dahil sa pagsisikap niyang magising, nagising si baby at tiningnan niya ang kanyang paligid. Walang lalaki, walang nakapatong sa kanya. Kaya hindi na lang pinansin ni baby ang kanyang panaginip, sapagkat ito naman ay panaginip lang. Mamaya-maya, dinalaw na naman siya ng pagkaantok, kaya nakaidlip siya ng kaunti. Nariyan naman ang kanyang panaginip. Hindi na siya makagalaw, hindi na siya makasigaw. Nakapatong uli ang isang napakagandang lalaki. At sa oras na iyon, nagising na kaagad si baby. At gulat na gulat si baby. Ang panaginip niya ay naging totoo dahil sa nararamdaman pa niya na may nakapatong sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakikita ang hitsura ng nakapatong sa kanya. Wala siyang nakikita. Nararamdaman lang niya ang bigat ng katawan na nakadagan sa kanya. Wala siyang magawa. Hindi makakilos, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Kaya nagpaubaya na lang siya. Sa ilang saglit, nararamdaman niya wala nang nakadagan sa kanya. Nakakagalaw na rin siya. Nakakasigaw na rin siya. Kaya sumigaw siyang ng napakalakas. Subalit wala namang nakakarinig sa kanya. Wala naman ang kanyang asawa. Namamalaya na lang ni baby nang hipuin niya ang kanyang pang-ibabang parte ng katawan. Basa na ito. Kaya umuwi na lang si baby at ito'y ikinukwento sa kanyang asawa. Lolo, anong nangyari sa kanya kay baby? Apo, si baby ay ni-rape ng engkanto. Nilapastangan siya ng engkanto. Nagustuhan si baby ng engkanto. Walang magawa si baby dahil sa makapangyarihan at malakas ang engkanto. Sige apo, manahimik ka na. Itutuloy ko ang kwento. Nasa bahay na si baby. Naikwento na sa kanyang asawa ang nangyari sa kanya. Wala namang magagawa ang kanyang asawa. Sino naman ang hahanapin niya? Hindi naman nakikita ang engkanto. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo, buwan.
Nagugulat si baby. Lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi na lang niya pinapansin sapagkat alam naman niya may asawa siya. Kaya kung buntis man siya ay okay lang dahil sa may asawa naman siya. Hindi rin nagagalit ang kanyang asawa. Bakit lumalaki ang tiyan ni baby? Dahil may asawa nga siya. 9 na buwan na ang kanyang pinagbubuntis. Mamaya-maya, sumakit na ang tiyan ni baby. Hudyat nang siya'y manganganak na. Tinawag niya ang kanyang asawa. Ang sabi ni baby, tawagin mo yung kumadrona. Manganganak na ako. Agad-agad namang dumating ang kumadrona. Nakapwesto na si baby. Nahihirapan ang kumadronang palabasin ang anak ni baby. Mula hapon inabot na ng gabi. Hindi pa rin lumalabas ang anak ni baby. Dumating ang oras dahil sa galing din ng kumadrona na ipalabas na ang anak ni baby. Sa oras na iyon, gulat na gulat ang kumadrona, maging ang asawa ni baby, sa nakikita sa hitsura ng kanilang anak. Ang batang lumabas sa sinapupunan ni baby ay isang batang blondie ang buhok at ang kulay ng balat ng bata ay kulay puti. Tila baga makikita mo na ang dugo sa katawan sa kaputian ng bata. Samantalang si baby at ang kanyang asawa ay isang kayumanggi. Kaya ganun na lang ang pagtataka ng asawa ni baby at ni baby mismo, maging ang kumadrona. Umalis na ang kumadrona. Nababakasan pa rin sa mga mata ng mag-asawa ang kanilang pagtataka kung ano ang kanilang anak. Kaya naiisip ni baby ay anak ng engkanto ang kanilang anak. Wala namang magawa ang asawa ni baby kundi manahimik na lang at tanggapin ang kanilang anak na maging tunay na anak dahil sa anak naman ng kanyang asawa. Sa gabing yaon na ipinanganak ni baby ang kanilang anak, ay laking gulat ng mag-asawa. Nang palitan ng asawa niya ang punda ng una ni baby, gulat na gulat sila. May isang bundle na pera. Nang ipasuri nila, ang perang yaon ay talaga namang totoong pera. Hindi na lang kumikibo ang mag-asawa. Subalit lihim itong natutuwa at nagpasalamat sa mga pangyayari dahil meron silang magagastos sa pagpapalaki ng kanilang anak. Pagkalipas ng 1 linggo, habang ang asawa ni baby ay naroon sa palayan, may naririnig si baby na boses ng isang lalaki na nagbilin na ingatan niya yung kanyang anak. At kapag niya marunong nang maglakad ang anak ng engkanto, ay huwag palabasin ng bahay kapag may araw. Huwag ding damitan ng kulay pula at bantayang mabuti na huwag masugatan.
Lumipas ang mga buwan, taon, lumaki na ang anak ng engkanto. Ang pangalan ng anak ng engkanto ay si Marilo. Si Marilo ay napakapihika ng pagkain. Hindi kumakain ng tinapay o ibang klasing biskwit. Ang kinakain lang ni Marilo ay biskwit na Domino at Marie. Dalawang klaseng biskwit lang ang kinakain ni Marilo. Maring biskwit at ang Dominong biskwit. Napapansin ng mag-asawang baby na ang kanilang anak kapag may araw na ay hindi na lumalabas o sumisilip man lang sa bintana. Takot na takot siya sa liwanag, lalong lalo na kapag may araw. Subalit kapag kagabi na, ito'y hindi mapipigilan ang kanyang paglabas. Tuwang-tuwa ito sa dilim, tuwang-tuwa din ito sa liwanag ng buwan. Kaya hinayaan na lang ng mag-asawa na lumabas ang kanilang anak kapag ito ay may buwan, dahil sa ito na may natatanaw din nila. Nakikita nila kay Marilo, tuwang-tuwa, tila may kalaro siya tuwing gabi. Pag-uwi ni Marilo sa kanilang bahay, may dalang pera, maraming pera, na kung saan iniipon naman ng kanyang inang si Baby, hanggang sa iniwan na nila ang pagsasaka. Nagtayo sila ng magandang negosyo hanggang sa yumaman sila ng yumaman. Lolo, nang yumaman na sila, saan na sila nakatira? Bakit sila yumaman? Apo, sinunod ng mag-asawang Baby ang bili ng engkanto. Ang bili ng engkanto ay huwag binyagan o bautismuhan anumang sekta ng religiyon ang kanilang anak. Kaya sila tinulungan ng engkanto. Subalit nung sila ay yumaman, ay pinabinyagan o pinabautismuhan nila ang kanilang anak. Mula noon, si Marilo, bawat labas sa gabi, malungkot na. Ang ibig sabihin yan, apo, hindi na niya kasama ang kanyang amang engkanto. Lolo, mabuti hindi kinuha si Marilo noong maliit pa ng amang engkanto. Hindi yun pwedeng kunin, apo, dahil si Marilo ay kumakain na ng nilalagyan ng asin. Ayaw kasi ng mga engkanto ng asin. Ang kanilang pagkain, apo, ay walang lasang asin. Lolo, nakita mo ba mismo si Marilo? Oo, apo, nakita ko siya. Minsan dinala dito sa bahay si Marilo. May pangyayari na sugatan si Marilo sa katatakbo kapag kagabi. Nang umuwi sa bahay, nang makita ang dugo sa kanyang paa, takot na takot ito dahil sa ang kulay ng dugo ay kulay pula. Kaya apo, ito ang tandaan mo. Sa mundong ito, hindi lang tao ang nilalang ng Panginoong Diyos. May mga nilalang din siya na hindi natin nakikita, na katulad ng mga maligno, mga lamang lupa, tigbalang,
o engkanto na nilalang ng Panginoong Diyos sa mundong ibabaw. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Jesty all around.